there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hindi ko po alam kung pagtatawanan ako ng mga tao kapag narinig nila ang kwento ko. Ganun pa man, gusto ko lang pong ibahagi yung nangyari sa akin at sa fiancé ko. Sana po kahit papaano, bigyan niyo naman po ako ng advice kung paano po pakikitunguhan ang mapapangasawa ko. DJ Lindsay, ako po si Ariel. At ngayon ko lang po unti-unting nakikita yung pag-uugali ng girlfriend ko. After ko mag-propose ng kasal sa kanya in public. Don't get me wrong, DJ Lindsay. Kwento ko lang, siya yung girlfriend na napakadaling pasayahin. Hindi maluho, walang gaanong binibili para sa sarili, pero kapag para sa pamilya, all out siya. Hindi ko lang maintindihan kasi nung nag-propose ako, akala ng lahat, magiging okay ang mga susunod na pangyayari. Matagal-tagal na rin po kami. At alam ko naman po na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin po siya. Pero nung lumuhod ako sa harapan niya, sinabi yung mga katagang, "Will you marry me?" Ang sagot niya po sa akin ay no. Nagulat ako. Natakot for the first time in my life. Ang daming tanong agad sa sarili ko, sa isip ko. Nung oras na nakaluhod ako at narinig ko yung sagot na no, parang gusto ko na lang magpakain sa lupa. Maraming taong nakakita at nakarinig ng sagot ng girlfriend ko. Nag-propose po kasi ako sa labas ng simbahan kung saan una kaming nagkakilala. Napahiya po ako, DJ Lindsay. Pero yung pagkaka-no niya naman po sa akin, yung pagkakasabi niya nun, hindi po niya pinahalata sa mga tao.
Sabi niya, wag daw akong magpaka-obvious na nag-no siya. Hindi ko po siya kinausap ng 3 araw kasi in-expect ko na mag-yes siya doon sa tanong ko. Inakala ko na gugustuhin niyang mag-spend ng lifetime niya with me bilang nagmamahala naman kami. Akala ko rin mag-yes siya dahil lagi niyang tinatanong sa akin kung kailan ako magpo-propose sa kanya. Pero ilang araw pa yung nakalipas. Nag-chat siya sa akin at ang sabi niya, wag naman daw akong magtampo sa kanya. Kasi next time na mag-propose daw ako sa kanya, ay mag-yes na siya. Basta raw, gagawin daw yung proposal sa resto na gusto niya o sa lugar na gusto niya. Tapos bibilihan ko raw siya ng damit na susuotin para doon sa proposal. Para naman daw pag nagpicture at nagpost kami sa social media, ay maganda raw siya. Mag-rent din daw ako ng isang kaibigan na magvi-video noong proposal namin. Yun daw yung dream proposal niya na hindi niya naman nabanggit kahit kailan sa akin. Uulitin ko lang daw. Tapos this time, mag-yes na raw siya sa tanong ko na will you marry me? Hindi ko po naiintindihan kung bakit naging ganito ang girlfriend ko. Materialistic po bang matatawag ito? O baka hindi naman? Okay lang ba na nag-request siya ng ganun na proposal mula sa akin? Naguguluhan po kasi ako kung gugustuhin ko pa ba na magpakasal. Tinawag ko rin po siyang fiancé dahil mag-yes naman pala siya. Pero sa kondisyon na gusto niya. Hindi ko alam, DJ Lindsay, kung materialistic ba talaga yung mapapangasawa ko. Natatakot ako na baka in the future, mag-demand siya ng mga gusto niya at hindi ko maibigay yun sa kanya. What do I do? Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Muli, ako si Ariel at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin pang estasyon na same pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Gandang umaga sa lahat po ng mga na parang busted po. Yung mga lalaki na talaga naman pong sa mga oras na ito ay talaga naman po nanlulumo. Oo, yung pakiramdam nila na nanlulumo kasi hindi nila nakuha yung sagot na gusto nila. Hello po sa mga babae din na nag-no sa kanilang mga fiancé o kanilang mga jowa. Hindi pala fiancé na matatawag kasi nag-no nga, 'di ba? Sa mga jowa nila. Pero willing naman baguhin yung sagot na yon. Basta alam mo yon, on my terms. Wow! Pala, decision din kasi ito si Ariel. Ano bang masasabi mo tungkol dito? Is this something na dapat katakutan ni Ariel? Kasi hindi niya raw alam. Baka daw mamaya nagpapanggap lang yung kanyang girlfriend to be hindi yung tipo ng tao na materialistic. Pero baka mamaya in the future mag-demand yung kanyang mapapangasawa tapos hindi niya ma-provide. Doon siya natatakot. Wow! Sabihin mo sa akin kung anong dapat gawin ni Ariel at babasahin natin yan on the air. Halika
halika na, puntahan mo ako sa Facebook, facebook.com/EnergyFM1067. Okay Okay, tapos basahin natin yan at tingnan natin kung ano po yung masasabi ng mga panggapo natin sa comment o sa kwento na ito ni Ariel. Uy, malaking bagay yung proposal ha. Oo, sa aming mga babae. At alam ko naman na malaking move din yan para sa mga lalaki. Para mag-decide ka to spend the rest of your life. Kasi ang proposal, yun yung pinaka-moment kung saan tatanungin mo face to face. Face to face. Tsaka formally, 'di ba? Hindi yung pa-joke-joke lang, hindi yung pa-biro-biro lang, ganyan. Ito na yung moment kung saan magkakaalaman kayo kung ano ba, will you marry me? Pakakasalan mo ba ako o hindi? Wow! So very big move yan, big event, big event, medyo, mid-event, medium event. Para sa mga taong nagmamahalan. Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo at basahin natin yan on the air. And halika na, simulan na natin to. Sabi po ng mga pangga natin, sabi ni Princess, heto na naman tayo for social media to impress people. We sometimes get to focus on how we want people to see us that we get to forget to live in the moment, DJ Lindsay. Totoo naman. And the supposed special moment isn't special anymore because we want it to be recorded for people to see. Yun lang po ang masakit dito. Make good choices na lang, kuya. Yan lang ang masasabi ko. Wow! Diba? Sabi naman po ng mga panggapo natin na iba ni Rina, I like that she's communicating what she wants, DJ Lindsay. She doesn't play mind games with you. That's very mature. Kaya kung ako sa'yo, kuya, ayusin mo na lang ulit. To give her another chance. Ay, ang taray naman itong si ate. Ano po ba yung sabi ng mga pangga natin dito? Tingnan po natin yung mga comments po nila. Lihim ng liha. Sabi ni Yubi, garne yan mga pangga. Garne, aba, ito ipatanggen nyo. Oo. Garne yan ha. Kung afford mo at total gusto mo naman, edi mag-go ka na. Dapat bago kasi mag-propose, financially ready ka na. Para sa tingin ko, hindi ka pa ready. Mukhang makikitira pa kayo sa mga magulang ninyo after ng kasal. Tigil-tigilan mo yan at baka ang ending yan, mag-apply pa rin kayo sa 4-piece. Utang na loob naman. Grabe ka naman. Proposal pa lang yung pinag-uusapan. Masyado kang advanced dyan. Oo. Sabi naman ni Dane, pagbigyan mo na lang at nanunuyo ka, 'di ba? Kung sa konting bagay ay magtatampo ka, ay huwag ka nang magpakasal. Kasi pag nagpakasal na po kayo, mas marami pang pag-aawayan. Konting bagay yung hinihingi mo, kailangan mo pa ng advice. Be a man, act like a man. Ang babae sinusuyo, kahit anong gusto binibigay. Kasi kapag ang babae nag-say ng yes, pati kaluluwa niyan, ibibigay niya sa'yo. Kasiyahan lang naman niya siguro yung dream proposal niya. Pagbigyan mo na lang. Letter sender Ariel. Ay, diba? Sige, ano po masasabi po ninyo? Lihim ng liha. Sabi ni Monica, ngayon lang po ako mag-comment, DJ Lindsay, sa ganito. But for me, as a woman, maraming kanya-kanyang dreams like fantasy. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, kahit paanong way, en grande man o simple, ay accept mo at i-appreciate mo kasi nag-effort. Effort is effort. Walang katumbas yun. Lihim ng liha. Dito pa sabi ni Sharky, kapag mahal ka ng babae, kahit saan at anong oras ka mag-propose, mag-yes yan. Yung mapahiya ka sa unang pagkakataon ng pagpapropose mo, mag-isip ka na. Yung pangalawang pagkakataon na hinihingi niya ay nagdedemand na siya para mas maging goods and ang impression sa kanya ng mga tao sa social media. Hindi yata maganda ang sign na yon, DJ Lindsay. Ay, talaga ba? Lihim ng liha. This is only, putol yung message niya. Tingnan po natin yung ibang comments ng mga pangga po natin. Again, facebook.com/EnergyFM1067. Ano po bang masasabi po ninyo? Basahin natin. Sabi ni Morgan, Director ang peg, hahaha. She is so controlling. Red flag yan. Sabi naman ni Elisa, kung ako sa'yo, kuya, pag-isipan mo munang mabuti bago ka umulit. Baka pagsisihan mo na sa huli. Sabi naman ni Archie, there's a right time and right place for everything. Yun lang naman siguro ang gusto niya. If you're not sure, maybe know more about her before proposing. Lihim ng liha. Sabi naman ni Ligtas, Ariza, para sa akin, wag na niyang pakasalan yung babae. Halata namang materialistic yung girl na yan. Lihim
lihim ng liham. Sabi naman ni Nell, pwedeng maging wedding planner si ate. Planado ang fairy tale theme niya. Hindi pa kayo kasal, ngayon pa lang gusto ka na niyang patayin sa mga demands niya. It's a no-no, kuya. Tumakbo ka na. Lihim ng liham. Okay! Ay, mag-send din po kayo ng inyong mga komento. We're gonna read them on the air. But for now, ito muna. Pabayaan nyo muna akong dumaldal. Ito yung sa tingin ko lang naman, ha? Kasi ako, ibabase ko sa story, ibabase ko sa experience ko to. Noong mga panahon na nararamdaman ko magpo-propose na sa akin si Romel, palagi siyang tanong ng tanong sa akin. 'Di ba? Palagi siyang tanong ng tanong sa akin ng mga bagay kung ano daw gusto ko daw ba may magvi-video, may kukuha, gusto ko daw ba saan ko daw ba gusto kapag nag-propose siya, ganyan, ano daw ba yung... So, ang bottom line is that dapat open kayo and komportable kayo together to talk about what you want. 'Di ba? Lalo na yung babae, dapat din, 'di ba? Hindi ba kayo nagko-communicate? Wow. Lalo na yung mga ganyang bagay. Siguro dapat open kayo, i-discuss yung mga bagay-bagay sa buhay ninyo, yung mga likes and dislikes, mga dreams and future plans, ganyan. Kasama na, syempre, kung magjowa kayo at nakikita nyo na yung sarili nyo to be together, kasama na dun yung proposal at pagpapakasal. But I do understand yung lalaki na gusto niya i-surprise yung kanyang jowa, 'di ba? Nung araw na magpo-propose sa akin si Romel, hindi ko alam na yun yung araw na magpo-propose siya. Pwede nyo pong panoorin yan sa YouTube account ng Energy FM. Oo, promise. Hindi ko alam. Pero ang sinabi niya sa akin, naalala ko nung nasa bahay pa lang kami, sabi niya, please dress well. Kasi magbo-board ka, 'di ba? Tapos maraming tao doon. So, bagay sa'yo yung mag-dress ka. Mag-dress ka naman. Wow. So dahil matigas ulo ko, hindi ako nag-dress. Naisip ko rin, bakit? Anong meron? Okay lang naman. Magbo-board naman ako. At saka maayos naman yung isusuot ko. Wow. So hindi ko siya sinunod. Tapos, ang ending, yung araw na yun pala yung magpo-propose siya sa akin. Pero, yun nga, binild up niya, before yung araw na yun, ano daw ba gusto ko? Gusto ko daw ba naka-video? Yung proposal niya. Kasi, alam mo yun, nagbibigay naman siya ng hint na magpo-propose siya. It's just a matter of time kung kailan ko malalaman or kailan ako mag-yes sa kanya or kailan siya magpo-propose sa akin. So, sabi naman dito ni Choyams Red, Kuis, mag-isip ka talaga ng mabuti. Para sa akin, mag-propose ako sa harap ng simbahan, nakatingin si Lord na galing sa puso mo ang proposal. Sabi naman ni Yoki, hiwalayan mo na, period. Sabi naman ni Angel Ocampos, good morning DJ Lindsay, I miss you po. I missed you too, girl. Sabi ni Jeffrey, once in a lifetime moment wasted for a very selfish wish. Love does not choose a specific moment. Any moment is love, kahit na nasa CR ka pa. Oh. Pero alam mo, naiintindihan ko talaga yung feeling nitong si Ariel. Ganito na lang, Ariel. Diba? Kausapin mo siya, i-communicate mo kung ano yung naramdaman mo. Kasi more than yung proposal, kailangan maging honest kayo sa isa't isa. 'Di ba? Siguro hindi ka nagtanong, hindi rin siya nagsabi. 'Di ba? Kulang kayo ng kwentuhan moment sa inyong dalawa. Ano ginagawa ninyo madalas kapag magkasama kayo? 'Di ba? So dapat, at saka by now, kung matagal na kayo, dapat kilala mo na siya eh. Siya ba yung ma-post on social media? Siya ba yung ma-video? Mahilig ba siyang mag-relive ng moments? 'Di ba? Dapat alam nyo na yung saliw ng bituka ng isa't isa, ng galaw ng bituka ng isa't isa, 'di ba? Ngayon, kung medyo napasok ka na dito sa ginawa mo, Pangga, Ariel, mag-usap kayong dalawa. Tingnan mo kung paano ba. Kasi hindi naman mawawala yung pagmamahal mo just because of this one failed moment, 'di ba? Hindi naman siguro yan yung sukatan ng pagmamahal mo sa kanya, 'di ba? I-communicate mo na natatakot ako. Maging totoo ka sa kanya. Kasi in-effortan ko to sa harap ng simbahan, yung moment na to. Tapos nabaliwala lang. Tapos gusto mo ulitin sa paraan na ganto, ganyan. I-communicate mo kung anong nararamdaman mo sa kanya para marinig mo rin yung side ng babae. Ngayon, mag-meet kayo halfway. Kasi ang core naman ninyo, kaya kayo magpapakasalis, nagmamahala naman kayong dalawa, di ba? Yun naman yun eh. Alam mo ngayon ang alang na uso yung mga proposal na may mga video-video na yan, di ba? Diba? Pero naiintindihan ko rin yung babae na alam mo yun, malaking ano din to eh, malaking pagkakataon din to or malaking opportunity chance din to eh. Diba? To show everyone na nagmamahalan kayo. Diba? So kung ako lang yan, mag-usap kayo, kung kinakailangan na gawin nyo ulit yan, mag-meet kayo halfway. Again,
magpapakasal naman kayo. Nagmamahalan kayo, kaya nyo ginagawa yan. Huwag nyo sanang makalimutan yun. Wow! Kumbaga, go deeper to the real meaning of why you guys are doing this. Oo. Again, naiintindihan ko si ate, naiintindihan ko si kuya. Pero kayong dalawa yung dapat magkaintindihan, no? Sabi dito ni Angel, pero quits po ng kanta, bakit di totohanin by Carl Banawa? Pare quits, request pala ito. Ano ka ba, Angel Ocampo? Sabi ni Arlene, red flag yan kung mahal mo ang tao kahit pa sa text or chat, magsabi, magtatatalon yan sa tuwa as long as nagmamahala naman kayo. Aww. Wow! Charlito Estrella, hiwalayan mo na yan, paring Ariel, talo ka dyan. So, tingnan naman natin, no? At the end of the day, ang daming comments, ang daming mga opinion, naming mga pangganin nyo, no? Iba-iba yung mga opinion namin. But at the end of the day, kayong dalawa yung nagmamahalan, so kayong dalawa yung magde-decide if you're gonna push with this or hindi. Magre-rest ba kayo sa relationship ninyo? Ipupush nyo ba yung kasal o ipupush nyo ba yung proposal? Or hindi. But then again, mag-usap kayong dalawa, please. Usap kayong dalawa. At request niya, baka po meron kayong mga request dyan, mga song request for this story. Halika na at sabihin mo sa akin kung ano yung request mo. Hihintayin ko habang tayo po ay i-check nyo po yung account ng Energy FM on YouTube para makita nyo po yung mga, alam mo yun, mga videos namin doon, yung sinasabi ko na proposal, ganyan. Request ka ng kanta, tapos ipe-play ko yan. Okay? Sabi nito ni AR, pre, may prenup at wedding pa. Yung pag-alok mo ang importante, madapi pang ganyang mangyayari in the future. Oh. Sabi pa ni Jenny, for me, too selfish niya kasi di mo na niya inisip ang mararamdaman ng jowa niya. Yun ang mahalaga para sa akin. Okay. Anyways, ang request po sa atin ni Marilyn at 9:28 is A Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Once again, mahal ko pang ako, baby ko. Mag-ingat po kayo and stay in love. Okay? Ito po ang lihim ng liham sa 106.7